Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, ang tutorial natin po ngayon ay tungkol po sa mga challenges ng pagtitinda ng RTW. Yung mga common problems po na na-encounter natin kapag tayo ay nagtitinda ng RTW. Ito po ay based po sa aking experience. Yung mga problems po na na-experience ko habang ako ay nagtitinda ng RTW. Until now po, nagtitinda pa rin ako ng RTW, mga damit. Hindi ko po tinitigil kasi po maganda po magnegosyo ng RTW. Ngayon po, ang unang-una ko pong ituturo sa inyo yung unang problem po na-encounter natin about sa pagtitinda ng RTW is yung by season po ang bintahan. Or by season po ang tinatawag nating taglakas. Ang taglakas pong sinasabi ko yun, yung pong malakas ang benta, yung marami pong bumibili ng mga damit, ganyan po. Pag pumasok po ang bear months, yung September, October, November, and December. Pero po, ang pinakang malakas po na benta ay December. Kasi po, mostly, yung mga tao po ay bumibili ng mga pangregalo nila, tapos yung mga, syempre po sila, bibili rin ng mga bagong damit nila. Kasi nandyan na po yung mga bonus, yung season of giving na tinatawag natin. Pero after po ng December, pag pumalo na po yung January hanggang August po, bihira na po ang bumibili. Yung paisa-isa na lang po ang bumibili sa RTW. Ang tawag ko po doon ay tumal days. Minsan po kapag nabilhan po ako isang peraso, ang saya-saya ko na po. Kasi at may naligaw na bumili. Yun po ang ano ko pag pumasok na po ang tinatawag na tumal days. Pero kapag malapit na po ang bear months, syempre po mag-prepare na rin po ako ng mga stocks, mga ano, pero kailangan po ng puhunan. Minsan po, hinihintay ko na lang po na minsan may bumili, maipon yung benta para maibili ulit ng panibagong produkto. Yun po ang pinakang unang challenge po or problem po na na-experience ko during my days ng pagtitinda po ng RTW. Yung by season po ang taglakas. Tapos, kapag ito pong number 2 po na i-share ko po sa inyo, pangalawa pong i-share ko. Sa RTW po, pag malakas po ang bentahan, mas marami, pag maraming bumibili po ng RTW products, syempre po, malaki rin po ang kita natin. Pero pag dumating na po ang tumal days, pag unti-unti na lang po yung ating yung benta, matutuwa po tayo kapag may naligaw pong at least isang taong bumili. Dahil kahit paano po, may benta po tayo sa RTW during tumal days. Tapos po, kapag dumating na po ang tumal days, ito po ang pinakang common problems ng problem ko po na naranasan ko po. Kaya po, nag-isip ako ng iba pang item na pwedeng ibenta bukod po sa RTW, bukod po sa mga damit. Yung sa damit po, pag dumating ng tumal days, kulong na po ang puhunan natin. Hindi na po maiikot yung puhunan natin kasi po, wala nang benta. Yung puhunan po natin is naka-stack na po. Stack yung paninda, stack din yung puhunan. Hindi na po natin mapapaikot pa. Dumating man po ang taglakas, ganun pa rin po. Kumbaga, babawi na lang po tayo. Pero kung bumawi, mabuti kung maraming benta, automatic po pag pasok ng September, kung maraming benta, makakabawi po tayo kahit pa konti-konti. Pero po, pag minsan, mostly po, ang bawi ko po is part of December na lang po. Kasi po, after nung magkaroon tayong pandemic, humina po yung bentahan natin. Tapos ito po, ang pangalawa, kulong ang kapital. Hindi natin mapapaikot ng mabuti. Tapos, ito po, pangalawa. Ang pangatlo po, na problem ko po is yung mga damit po, nadudumihan or naalikabukan kapag na-stock po ang ating products. Tapos minsan kapag garter po ang mga paninda natin, nasisira po yung garter. Tapos kung mga cotton spandex po, kaya cotton po yung paninda natin, nag-stretch po sila, nasisira po ang tahi. Mabuti po kung nadumihan lang or nalikabukan kasi
pwede po nating sausawan yan or labahan po. Para po after na matuyo po siya, pwede po nating itinda ulit. Pero po yung nasisira po ang tahi or yung garter po na lumuluwang, tapos yung tela po lumuluwang, hindi na po. Ang tendency po nun is, inaalis ko na po. Ako na po ang gumagamit. Kaya minsan po, hindi ako nakakapagpili ng mga damit. Kasi kung ano po ang nandyan, na nasira na sa paninda ko, yun na lang po ang ginagamit ko. Or kaya, binabargain ko na lang po. Sinasabi kong 30% off. O kaya, balik puhunan po. Halimbawa, yung kuha ko ng damit is 100 lang po from supplier. Ibinibigay ko na po na 100. At least may balik po. Pero matagal po. Matagal po siya bago matagpuan ng mamimili. Or bago makatagpo ng mamimili. Nang bibili ng damit. Ngayon po, is, ito pong pang-apat. Ito rin po ang aking problema. Ang aking naging encounter na problema. Yung ang damit po is iba-iba po ang design, iba-iba po ang uso. Minsan po, yung ako minsan mahina, konti lang po ang aking kaampuhunan na naiput up sa aking RTW kasi hindi naman po ako masyadong, hindi po ako mayaman na maraming kapital, maraming puhunan sa pagtinda ng RTW, paunti-unti lang po. Minsan po, pag may bagong labas na uso, hindi ko pa po nabibili or may pupunta po na customer dito, maghahanap po ng bagong, yung ganitong uso ng damit, yung mga crop top, yung ganito. Minsan po, wala po akong stock, nanghihinayang po ako. Kasi sa RTW po, maraming design, maraming iba-iba ang uso. Kaya po, mahirap para sa akin bilang nagtitinda ng RTW na konti lang ang puhunan na masabay ko yung aking paninda sa mga bagong uso pong mga damit ngayon. Tapos, ito po, pinakang last po, pare, twice ko na po itong na-experience sa tindahan ko. Lalo na po ang tindahan ko ng RTW is, nandito lang po sa barangay namin. Minsan po, may pupunta dito sa akin, bibili daw ng damit, pero isusukatin muna. Pero kapag sabihin niya, susukatin niya sa bahay nila, tapos hindi na po binabalik yung damit. Minsan nakakalimutan ko na po, naalala ko mga ilang araw na po. Pero yung humiram po o sumukat ng damit, hindi ko na po nakita. Pangalawang beses ko na pong na-experience to na susukatin lang yung damit sa bahay nila tapos hindi na po na ibabalik sa akin. Ito po ang naging challenge ko po sa pagtitinda ng mga RTW. Kaya po kapag tayo ay nagtitinda ng RTW, as much as possible po, bukod po sa damit, magtinda po ulit rin po tayo ng ibang items, katulad ng mga tsinelas, yung pabango, yung mga face towel, yung mga panty, yung mga bra, kahit ano po, bukod po sa damit. Tapos, mga payong, para po kapag pumunta yung customer natin, maghanap kung may ganito, ganyan, meron po tayo. Kahit po walang benta yung ating mga damit, meron po tayong benta. Naging lesson po sa akin is, wag po tayong mag-focus sa RTW lang. Dapat po, may iba po tayong paninda para po, in case po walang benta yung ating RTW, yung iba pong paninda natin, nabibili. Katulad ko po, gumagawa po ako ng mga salabat, ng mga kumbaga para kahit paano po, may pumasok na pera, araw-araw. Tapos nagtitinda rin po ako ng mga pabango, mga tsinelas, para po hindi po masiro yung aking pagbabantay sa tindahan. Yun po. Tapos ano pa, marami po akong tapos po ino-online ko po yung mga products ko pala sa RTW para po kahit walang customer na pumunta dito sa bahay, kahit po sa online makita naman po ng mga mag-o-order. Ganyan lang, iyan lang po ang may share ko po sa inyo based po sa aking experience. Sana po may matutunan kayo and pa-subscribe po ng aking channel para po palaging updated sa mga bagong post na video. Thank you, salamat, bye-bye.